istoryahan ko kamo. Duna kita'y dakong problema karon. Nagkasamok ang atong mga lideres sa nasyonal. Nagaaway ang Duterte o ang kampo Marcos Romualdez. Kung mahinumdum ninyo, nidagan ni sila. Bongbong Marcos, Presidente, Sara Duterte, Vice Presidente, ang ilang singgit, unity team. We will unite the country. Nakumbinsi ang 31 milyones nga Pilipino nga ibutang sila sa pwesto because they promised unity for the country. Pero wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, duna na'y usa ka tao nga nagsugod na og maniobra. Kaya ang iyang target, mahimo siya nga Prime Minister o dili gani Presidente. Ang iyang pangalan, Martin Romualdez. Siya ang nagsugod sa gitawag nga People's Initiative as early as 2022 pagkahuman sa eleksyon. Unsa man ang People's Initiative? Gipapirma mo, gihatagan mong kwarta para bag-ohon ang atong batakang balaod. We will shift. They wanted us to shift from presidential form of government to parliamentary para magpabilin nga presidente si Bongbong Marcos ug mahimong prime minister si Martin Romualdez. Wala kadto magmalampuson. Busa ang gitarget na po nila ang 2025 election. Nagmugna sila og mga programa nga ilang gitawag ayuda, akap, AX, MAX, tupad. Kay kuno, tabang kini sa mga pobre. Usa kana kadakong panlinlang. Kay kamo mismong taga-Arakan na hibaw ni ini nga dili tinuod nga mga pobre ang makadawat sa ayuda, kundi katong malakas sa mga kapitan. Kung dili ka supporter, dili ka paryente, wala ka sa listahan, naka-snowflake ang imong pangalan. Kung tinuod nga kana programa para sa pobre, dapat ang gihimo nila gipangita tong pinaka-pobre sa barangay ug maoy tabangan. Apan ang tinuod nga tumong ug tuyo sa ayuda, padaugon ang ilang mga lokal nga kandidato gikan sa mayor, padulong sa gobernador, padulong sa congressman para pag-abot sa 2028 election, kontrol nila ang lungsod o ang probinsya o i-deliver ang boto ngadto kay Martin Romualdez. Wala pa sila makontento. Naniguro sila. Gifailan nila og impeachment si Vice President Sara Duterte. Unsa man ang impeachment? Para sa ikahibalo sa taga-Arakan, 5 lamang ka-opisyal sa gobyerno ang pwede ma-impeach. Ang impeachment nagasugod sa Kongreso, nga murag piskalya. Ang Kongreso ang magsulti kung doon na ba'y igong basihan para idemanda ngadto sa Senado. Ang Senado ang magsilbing huwes. Kinsa ang covered sa impeachment process? 5 lang ka-opisyal. Presidente, Vice Presidente, Justice sa Supreme Court, COMELEC Chairman o Commissioners o Ombudsman. Ang problema sa impeachment, kung makonvict si Sara Duterte sa Senado, dili na siya makadagan sa basig unsang posisyon maski kagawad sa barangay. Ingon ana ang ilang plano. Mauna nga nakakampanya sila karon og 12-0 para makontrol nila ang Senado og makonvict si Sara Duterte og dili na siya makadagan pagka-presidente sa 2028. Wala pa sila makontento tungod kay sabaan si Digong, ang akong kumpare. Sigig tuyok-tuyok sa Pilipinas, hait og dila. Sigig yaw-yaw.
abi nila makaapekto sa ilang plano. Gipadakop nila si Digong o gilabay ngadto sa Netherlands, which is a great injustice. Nganuman, unsa may rason nganong didto man nato ikaso ang usa ka Pilipino sa dahig na amay atong korte. Kung tinuod nga dunay sala si President Rodrigo Roa Duterte, dunay proseso sa Pilipinas. Idemanda ninyo sa korte sa Pilipinas, husgahan siya sa mga Pilipino, dili sa mga langyaw. Mao kini ang tinuod nga istorya karon sa atong nasod. The problem is, if we allow them to succeed, we will have a very big problem in the future. Nga naman, ang utang sa Pilipinas karon 16.6 trilyones. Dili ko makaapil sa pagbayad ni anak kay tiguang nako. Pero ang ako anak, si board member Dr. Maria Crista Piñol Solis, ug ang iyang mga anak, ug ang iyang mga apo, ug ang inyong mga anak, ug inyong mga apo, apil ug bayad ni anak. We have to prevent this. We have to make sure that by 2028, dapat taga Mindanao na sad ang presidente sa Pilipinas. Og ato lamang kanang masiguro kung karong 2025 daugon nato ang pagkagobernador. Kay ngano? Kung si Lala Talinio Mendoza ang mudaog pag-usab tungod sa ilang kwarta, sigurado dadon niya ang Cotabato ngadto kay Martin Romualdez. Ngano man? Tungod kay pag-umangkon sa iyang bana nga si Raymond Mendoza, ang asawa ni Martin Romualdez nga si Yeda Romualdez. Karon nakasabot na mo kung nganong nipirma si Raymond Mendoza sa impeachment ni Sara Duterte. Kung nganong nipirma ang anak ni Lala Talinio Mendoza sa impeachment ni Sara Duterte. And so tonight, I would like the people of Arakan and everybody watching this broadcast live on Facebook, I would like you to understand nga kining atong eleksyon karon sa North Cotabato sa pagkagobernador, dili ni ordinaryo nga bangga sa duha ka politiko nga gusto maggobernador. Bangga kini preparasyon sa presidential election sa 2028. Busa mangutana ko kaninyo, mga taga-Arakan. Kay gusto nako makuha ang inyong sentimiento. Kung magbangga si Martin Romualdez o si Sara Duterte, kinsa kaninyo ang dunay inklinasyon nga musuporta kay Martin Romualdez? Wala gyud? Kinsa kaninyo ang musuporta kay Sara Duterte? Klaro ang tingog sa katawhan. Kusog ug madungog maskin sa gawas sa North Cotabato. Para matuman ang atong pangandoy nga makabalik ang taga Mindanao sa Malacañang, kinahanglan daugon nato ang eleksyon sa pagkagobernador karong 2025. Daghan silag mga pamaagi. Ang mga kapitan dili magpakita kay nakadawat og 10,000. Tinuod ni. Mga kagawad 5,000. Dili tanan ha, kay naamon po'y kapitan nga ato, naamon po'y kagawad nga ato. Purok chairman 5,000. Onya pagkahuman muadto sila kaninyo para paliton ang inyo boto. Ingon nila hangtod 3,000 mamalit sila og boto. 3,000?
Waranay usa ka semana, hurot na na. Pero kung magkamali kita, pag abot sa 2028, kung dili kita makadaog karon, 2028, sigurado ang North Cotabato, pugson nga musuporta kay Martin Romualdez. Gusto ba ninyo na? Salamat. Paningkamot ta. Hatagan mo kwarta, dawatan ninyo. Pangupras. Maskin walay kalubian, pangupras. Hatagan mo bugas, kuha. Apan pag-abot sa baluta, sunda ang dikta sa inyong konsensya o inyong gugma. Manny Piñol, pagka-gobernador. Karon, klaro naman, ni gipadungog naman ko ninyo sa inyong desisyon nga daugon nato ang 2025 para ang 2028 siguradong i-deliver nato kay Sara ang North Cotabato 98%. Istoryahan na pud nato karon kung unsa ang atong pagahimuon kung makabalik kita sa pagka-gobernador sa lalawigan sa North Cotabato. Number 1, ibalik nako ang Kapitolyo sa katawhan sa North Cotabato. Buksan ang pultahan sa Kapitolyo. Kaya ang katawhan sa kabaranggayan, dili manaog sa amas o kidapawan kung walay importanteng kinahanglan sa gobernador. Nganong palisdan man, nganong kinahanglan pangayuan pa og like and share sa Facebook para matabangan. Dili ka na mao ang panggobyerno. Pagbalik ni Manny Piñol, atong tutukan ang kapobrehon sa atong katawhan sa North Cotabato. Balikan nato ang agrikultura. Dili ko musugot nga 8 ang kilo sa inyong mais. Dili pod ko musugot nga 14 ang kilo sa inyong humay. Dili pod ko musugot nga 30 lang ang kilo sa inyong kaplam sa rubber. Tutukan nato ang agrikultura. Kay balo ko, gipangandoy ninyo tong panahon nga niabot og 100 ang presyo sa kaplams. Nga perting hambuga sa mga tupper. Tagduha ang motor. Tag-upat ang uyab. Napay tibis balay. Napay refrigerator. Sumala pa sa tigula nga Ilonggos kinapawan. Grabe diyang rubber nga produkto. Buta pa ka kwarta, yatuo ko nga bulsa, may dyan naman sa wala. Grabe nga tikal. Pagbagsak sa presyo, baliskad ang bulsa. Lagpot ang motor, embargo ang TV o refrigerator, nangawala ang uyab. Kay kinsa may manguyab sa tupper nga bahog kaplam, suwa pag yung kwarta. Dili man ko makapangako nga muabot og 100 ang kaplams. Ang ikasiguro lang nako nga dapat steady. Ang akong target siguro naa sa mga 50, okay na na. Kung 50, steady, okay na na. Ang kinahanglan nato, steady nga presyo para dili takulbaan nga pag-deliver nato sa atong produkto, muingon ay 28 na lang ron. Wa makay mahimo, alang-alang ni mo iuli. We have to stabilize the prices of our agricultural products. Ang mais dapat dili mo ubos sa 20. Makialam na ang provincial government. Ang provincial government na mismo ang mupalit sa inyong produktong humay sa kantidad nga 22 ang kilo. Og magbaligya kita og bugas sa ating bigasan sa barangay 45 ang kilo. Atong humay, atong tanom, atong galing, atong baligya, atong kaon. We will create the Cotabato Rice Republic
ug dili na makasulod ang imported nga bugas sa North Cotabato. Proteksyonan nato ang atong mga mag-uuma. Ang inyong mais, kaya nako paliton og 20. Maski maghatag pa ko og libreng abono og libreng similya. Why? Because wala na trader gikan sa inyo muagi sa Provincial Economic Enterprise diretso sa feed mill kay kaila nako ang mga tag-iya sa feed mill ug dako ang ilang respeto sa ako kay bilang Agriculture Secretary wala ko mahilambigit sa korupsyon. Ako lang ang Cabinet Secretary ni President Rodrigo Roa Duterte nga voluntaryo ni adto sa Presidential Anti-Corruption Commission og niingon base kaduda mo nga naka-income ko ni ang akong mga libreta di bangko. Tan-awan ninyo kung naa ba ko'y kwarta. Limpyo ang inyong gobernador Manny Piñol. And I am proud to tell the people of North Cotabato that I remained clean. Wala tamo pakaulawi. Wala nako pakaulawi ang akong pamilya, ang akong mga anak o akong apo. Kay sakit kayo pamalandungon nga kung wala na ko sa kalibutan, muingon ang katawhan, kanang apo ni Piñol, kurap tong ilang lulong. Dili in tawon. Ako ra ang Cabinet Secretary nga dunay certification nga walay nakuha nga kwarta gikan sa akong panerbisyon.